Daniel's point of view. Masaya ang gising ko dahil pagbukas pa lang ng aking mata ay kitang-kita ko ang mukha ng babaeng nagpapatibok sa puso ko. Pinagkatitigan ko ang mukha ng dalaga na hinding-hindi nakakasawang tignan. I'm so lucky to have this girl. I can clearly remember the day na naging akin siya. Paano kaya kung sasabihin ko sa kanya na ako ang kumuha ng iniingatan niya? Ano kaya ang reaksyon nito? Naalala pa kaya niya ang gabing nangyari sa amin? Napakurap-kurap ako nang gumalaw ng bahagya si Alexa at iminulat niya ang mga mata nito. Una kong nakita ang magaganda nitong ngiti na nagpabilis sa tibok ng puso ko. Good morning, sambit nito at mabilis akong hinalikan sa labi na kinatigil ko. Did she just give me a morning kiss? Bumungis-ngis siya. Anong hitsura yan, Daniel? My road stopped as I see her beautiful smile. Pinilig ko na lang ang ulo ko at pinisil ko ang pisngi nito at hinalikan ng tungki ng ilong niya. How's your sleep, beautiful lady? Saad ko. Nakita ko ang pamumula ng pisngi niya na kinangiti ko. Bumaba na nga tayo, baka nag-aagahan na sila. Tumayo ka na dyan. Natawa ako sa inakto nito. Tumayo na siya at naglakad patungong banyo. Salubong ang kilay ko dahil hindi ko alam kung anong nangyayari kay Alexa. Kaninang umaga pa ito umiiyak at pinagpapalo ako. Nakauwi na kami sa bahay ko nung 1 linggo pa dahil may kailangan akong asikasuhin sa kumpanya at hindi ako makakapayag na hindi siya sasama sa akin sa pag-uwi. Nitong mga nakaraang araw ay nawiwirduhan na ako kay Alexa dahil sa inaakto nito. Para siyang nagiging parang bata. Kapag hindi ko naman siya pinansin, ay iiyak na lamang siya. I don't want to see her tears. When it comes to her, my heart is soft. Seeing her crying is my weakness. Gusto ko ng pinya na may chocolate. Bilhan mo ko, Daniel. Wika ni Alexa. Oh, okay. Bibilhan na kita ng gusto mo. Pero sa ngayon, tahan ka na muna . Kakain tayo ng pinya mamaya. Natigilan ako nang binatukan ako nito sa ulo. Hindi ako makapaniwalang nagawa niya akong batukan. Ako lang ang kakain. Hinaplos ko muna yung ulo ko bago siya tinignan. Masakit yun . Fine. Just stop crying and rest. Wait for your pineapple with chocolate, okay? Nakita ko naman na lumiwanag ang buong mukha nito at niyakap ako ng mahigpit. Thank you. I love you. Pinupog niya ako ng halik na kinangiti ko lang. Humiga na rin si Alexa sa kama at pumikit na. Kakagising pa lang niya pero matutulog na ulit. Anong nangyayari sa babaeng to? Mabilis akong lumabas ng kwarto at tinawagan ng isa sa mga kaibigan kong makakatulong sa akin ngayon. Jonas, I need pineapple with chocolate on it. Bungad ko sa kanya. Pare naman, wala ako sa farm ngayon. Sa susunod na linggo pa ako makakapunta ron. Nahilamos ko ang mukha ko dahil kapag sinabi ko ito kay Alexa, tsak naiiyak at magwawala iyon. Kailangan ko na ngayon. Wala nang bukas o susunod. O kahit sa susunod na linggo. I need it now. Pero pare, $2 million, Jonas. Sabi ko nga mamaya na, nandyan na yung pineapple with chocolate on it. Tinawagan ko na yung isa kong empleyado at mamaya nasa rooftop mo na lang iyon. Hintayin mo na lang. Basta yung 2 million . Ini-off ko na ang tawag dahil tumatawa ito na parang nangiinis. Narinig ko ang tunog ng helicopter at nakita ko ang isa sa mga empleyado ni Jonas. Boss, yung delivery niyo po. Nakita ko namang inihulog ang 2 box na mabilis ko namang nasalo. Sumaludo sila sa akin pero tumango lamang ako at binuhat ko na ang 2 kahon patungong kusina para maayos ko na ang mga ito. Daniel, yung pinya ko, nasaan na? Napaigtad ako nang malakas na sumigaw si Alexa sa kwarto. Kaya nagmadali na akong pumunta sa kusina at inilagay na sa plato ang pinya. Mabuti na lang at nabalatan na ito at taayusin na lang. Daniel! Oo, ito na, sandali lang. Sambit ko at mabilis na umakyat pa itaas habang hawak-hawak ang tray. Pagkapasok ko pa lang sa kwarto ay nakita ko ang masamang tingin sa akin ni Alexa. What? Inosenteng tanong ko. Ang tagal-tagal mo?
Napailing na lang ako at lumapit na sa kanya. "Here's your order, ma'am. Enjoy your meal." Saad ko, pero bigla na lang niyang kinuha ang pinya na may chocolate at mabilis na kinain. "Dahan-dahan lang, baka mabulunan ka." Pero parang wala itong narinig at nagpatuloy sa pagkain niya. Tinitignan ko lang siya habang kumakain at mukhang nag-e-enjoy siya. Minsan ay tumitingin lang siya sa akin at ngingiti tapos babalik ulit sa pagkain niya. Ilang minuto pa bago siya matapos kumain. Ang sarap!" Sambit nito habang hinaplos ang tiyan nito dahil busog na siya. Akalain mo ba naman na 2 pinyang naubos niya, hindi na naumay. Niligpit ko na ang pinagkainan niya at nilagay sa tray. "Babe?" Natigil ako ng pag-aayos nang tawagin ako ni Alexa. "Yes." Lumapit ako rito at pinagluruan ng mahaba nitong buhok. Hinawakan ng magkabilang kamay niya ang mukha ko at pinupug ako ng halik at sinabing, "Salamat, babe." I smiled. Hinalikan ko ang labi niya at tinugon niya naman ito. Pero bigla niya akong tinulak at mabilis na pumunta sa banyo. Nakita kong sumuka siya sa lababo, kaya mabilis akong pumunta rito at hinagod ang likuran ni Alexa. Nasuka niya ang kinain niyang pinya kanina. "Are you not feeling well, babe? We can consult the doctor." Pero natigilan ako nang bigla itong nawala ng malay. "Alexa!" Mabilis ko itong binuhat. Isinakay ko siya sa kotse at mabilis na pinatakbo ito sa pinakamalapit na ospital. Kainis. Paulit-ulit kong saad dahil hindi ko alam kung ano na ang nangyayari kay Alexa. Alexa's point of view. Nagising ako nang nakikita ko ang puting liwanag na nakakasilaw. Nasa langit na ba ako? Sobrang liwanag ng nakikita ko. Inilibot ko ang paningin ko. "Thank God, you're awake," sabi ng isang pamilyar na boses. Pilit kong ginalaw pa itaas ang katawan ko at mabuti na lang inalalayan akong umupo. Itinaas ko ang tingin ko at nakita ko ang lalaking mahal ko. Daniel? Hinalikan lang ako nito sa noo. "Hintayin na lang natin ang resulta ng sinabi ng doktor. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Hindi ko na alam ang gagawin ko kapag may nangyaring masama sa'yo." Napangiti ako sa sinabi nito. Hindi ako mawawala, okay? Saka, look I'm fine and I'm always fine. Huwag kang ang magdrama dyan. Hindi bagay sa'yo. Sambit ko. Nakita ko naman na tumawa siya na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Nabaling ang atensyon namin sa pintuan at nakita namin ang doktor at may 2 nurse itong kasama. Umayos kami ng upo at tumabi sa akin si Daniel habang hinahaplos ang likuran ko. Ang isang kamay naman ito ay nakahawak sa kamay ko. "Mr. and Mrs. Marcos." Lumaki ang mga mata ko dahil sa sinabi nito. "Mrs.? Ako?" Hindi ko alam pero sobrang sarap lang sa pakiramdam na mapakinggan ang Mrs. Marcos sa'yo kahit hindi naman talaga kami kasal ni Daniel. Lumingon ako kay Daniel na nakatingin pala sa akin ng nakangiti. "Ang saya mo, ha?" "Your health condition is fine. We didn't see any bad condition for you. In short, you're all good, ma'am." Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi ng doktor pero hindi pa pala ito tapos magsalita. "And one more thing." Nakangiti silang tatlo sa amin at tinitigan ako ng doktor. "Stay healthy for your baby, Mrs. Marcos." Nakakabinging katahimikan ang narinig ko dahil sa sinabi ng doktor. What? Hindi makapaniwalang tanong ni Daniel sa mga sinabi ng doktor. "Mrs. Marcos is 4 months pregnant." Natakpan ko ang bibig ko dahil hindi ako makapaniwalang buntis ako. "Congratulations to the both of you. Excuse us." Masayang tugon ng doktor. Maging ang mga nurse ay nag-congratulate sa amin. Hinintay kong maisarado ang pintuan bago bumaling kay Daniel na ngayon ay nakatingin sa kawalan. Buntis ako, Daniel?" Naiiyak na saad ko. "Yes, daddy na ako. Woo! Thank you, God." Nagulat ako sa pagsigaw at tumalon-talon pa ito sa ere. Natawa ko at masaya ang naging reaksyon ni Daniel dahil inakala kong hindi siya magiging masaya
kapag nalaman niyang buntis ako. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa labi na ikinangiti ko pagkatapos ay pinagtagpo ang noo namin. Magiging daddy na ako. Nagulat ako nang nakita kong tumulo ang luha ni Daniel. Sunod-sunod sa mga mata nito. Bakit ka umiiyak? Hindi siya sumagot. Niyakap lamang ako nito. Tinapik-tapik ko ang balikat niya. Nang maghiwalay na kami mula sa pagyayakapan, ay hinawakan niya ang tiyan ko at marahan na hinaplos iyon. Hi little angel, Daddy's here. I can't wait to see you. I'm so excited to hold your little hands and see your lovely smile. Hinalikan nito ang tiyan ko bago ako nito hinalikan sa labi. Kailangang malaman nila mama at papa na buntis ako. Singit ko. Yeah, paniguradong kapag nalaman nilang buntis ka, baka magpa-party pa yun sa barangay ninyo. Sambit nito. Natawa ko. He is right. Nakita kong lumungkot ang mukha nito, kaya't hinawakan ko ang mukha ni Daniel. What's wrong? Tumaas ang kilay niya. I hope mom and dad are also here. Parang naramdaman ko na rin ang lungkot niya dahil sa sinabi niya. Puntahan kaya natin ang dad mo kapag nakalabas na ako rito. Then check natin kung okay na ba siya after that. Saka natin sabihin kila mama at papa na tungkol sa pagbubuntis ko. Tumango siya at ngumiti habang hinahaplos ang tiyan ko. Aalagaan ko kayong dalawa. Ayokong mapagod ang babe ko at ang little angel ko. Para naman akong may sakit. Kaya ko pa namang gumalaw. 4 weeks pa lamang akong buntis, hindi 4 na buwan. You can stop me, Alexa. Giit ng binata. Yes, boss. Siyempre, hinalikan din ako nito. Hindi talaga mawawala ang halik sa binata. Tinutuo talaga ni Daniel ang sinabi nito na siya magsisilbing pa ako habang buntis ako. Sa araw-araw na pagising ko ay may nakahanda ng almusal na siya mismo ang nagluluto ng maaga. Nakalabas na rin ako ng ospital, 2 linggo na ang nakakalipas. Binibihisa naman ako ngayon ni Daniel para puntahan ang ama nito na nakakonfine sa ospital. Kaya ko naman, pero hindi talaga siya nakikinig sa mga sinasabi ko, kaya hinayaan ko na lamang siya. Mapapagod lamang ako. Pagkatapos niya akong bihisan, ay inalalayan niya akong maglakad palabas ng kwarto. Dahan-dahan lang ang lakad, babe, ha? Baka madapa ka at masaktan ng little angel ko at lalo ka na. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi nito. Hindi ko rin mapigilang mapangiti sa mga sinasabi niya. Kahit minsan ay over-exaggerated na ito kung makapagsalita at mag-isip. Pero para sa akin, mas kinikilig ako kapag nagsasabi siya na tungkol sa kalagayan ko at sa baby namin. Hanggang makarating na kami sa kotse, ay inaalalayan niya pa rin ako. Sinimula na rin niya ang pagganahin ng makina at nagsimula na ng pagmamaneho. Isinandal ko na lang ang ulo ko sa balikat nito at pinikit ang mga mata ko dahil nakakaramdam na ako ng antok. Normal lang naman daw ang pagiging antukin lalo na sa bagong buntis. Minsan ay nakakaramdam din ako ng morning sickness at naglilihina ako lalo na sa mga matatamis na pagkain. Nasa loob na kami ng kwarto ng papa ni Daniel. Pagdating namin sa ospital, ay dito na kami kaagad dumiretso. At sa pagpasok kong iyon, nakaramdam ako ng awa para kay Daniel. Sobrang daming tubo ang nakakabit sa katawan ni Tito Migs. At narinig ko lang ang tunog ng heartbeat machine, kung saang medyo mabagal ang pagtibok ng puso nito. Dad, how are you? Kinakausap pa rin ni Daniel ang ama. Kahit wala pa itong malay. Nasa tabi niya lamang ako habang siya'y nakaupo sa tabi ng papa niya. Naaalala mo pa ba si Mingkay? Nahanap ko na siya, Dad. Actually, kasama ko siya ngayon. Tiningnan naman ako ni Daniel at bumaling ulit sa papa niya. Hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan nito. Dad, meet Alexa Dizon, my one and only love of my life and soon to be my wife. Magandang umaga po, Tito Migs. Tinignan ko si Daniel at tumango lamang ito senyas na magpatuloy pa ako sa pagsasalita kung may gusto akong sabihin dito. Huminga muna ako ng malalim at tiningnan ng walang malay na si Tito Migs. Kumusta na po kayo?
Siguro pagod na po kayong matulog, no? Biro kong sabi dahil ayokong masyadong maging malungkot. Bumangon na po kayo dyan at kailangan na ng labhan ng higaan ninyo. Tumawa ko pero tumulo ang luha ko na kaagad ko namang pinunasan. Matagal ko na rin po kayong hinahanap. Si Tita Minda, Daniel, Anisha at kayo po Tito Migs. Matagal na rin po kayong hinahanap nila Mama at Papa. Sobrang miss na po kayo ni Tita Minda. Sunod-sunod nang tumulo ang luha ko habang hinahaplos ni Daniel ang likuran ko. Malakas po kayo, hindi ba? Alam kong kaya mo pang lumaban, Tito. Kapag hindi ka nagising dyan, baka hindi mo na makita tong magiging apo mo. Ngumiti ako kahit na umiiyak pa ako. Dad has a congenital heart disease and he's in a coma for about 2 months. Hindi nakakayanan ng katawan niya ang paghina ng puso niya. Pero sabi ng doktor, kahit na hinang-hina na siya, ay lumalaban pa rin ang katawan niya. But the bad news is, kapag umabot ng 3 buwan ng comatose niya, aalisin nila ang tubo na nakakabit sa kanya. Sa ayaw at sa gusto ko'y wala akong magagawa. Titingin na sana ako sa kabilang direksyon, pero lumaki na lang ang mga mata ko nang nakita kong gumalaw ang hinlalaki ni Dad. Mabilis akong humiwalay sa pagkakayakap kay Alexa at tinignan si Dad. Dali-daling tumulo ang luha sa aking mga pisngi. He's crying, babe. He's crying. Naririnig niya tayo. Ibig sabihin nito, may pag-asa pa. Buhay pa ang dad ko. Masayang sabi ko. At maging si Alexa ay hindi makapaniwalang umiiyak si Dad. Kahit nakapikit ang mga mata nito, ay tuloy-tuloy ang luha na umaagos sa mga mata niya. Dok! Lumabas ako at nagtawag ng doktor para ma-check kung ano ang nangyayari kay Dad. Mabuti na lang at mayroong isa sa labas ng kwarto na mabilis ring nakapasok sa loob. Nakatayo lang kami sa gilid habang yakap-yakap ko si Alexa. Hindi naman nagtagal ay tumingin sa amin ng doktor at ngumiti. It's a good news. His body is now responding. His vital signs are now fine and his heart is now okay. Sobrang laking milagro na nag-response ang katawan nito at ang pagtibok ng puso nito. Lumalaban ho siya. Tumango ako sa sinabi ng doktor at lumapit kay Dad. Thanks, Doc. Tumango lamang ito at umalis na. Mabilis kong tinignan si Dad at hinawakan ang kamay nito. Dad, laban lang ha. Kailangan mo pang makita ang magiging apo mo at kailangan mo pang pumunta sa kasal namin. Bumaling ako kay Alexa na lumuluha pa rin. Niyakap ko na lamang siya at pinunasan ang mga luha niya. Napakasaya ko ng sandaling yun, lalo na't nalaman ko na kahit papaano ay okay na ang dad ko. Ang nilalapit na kasal ni na Alexa at Daniel. Abangan ang huling kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.